Walang pag-aalinlangan ang forest ranger na si Patrick na pumunta sa kagubatan na malapit sa lugar nila para sa kanyang pang-araw-araw na paglalakad. Pero bigla siyang may napansin na isang bagay na dati-rati ay hindi niya nakikita. Dalawang malalaking bakal na tubo na nakausli mula sa lupa. Saan kaya galing ang mga tubo na iyon? Pero nang lapitan niya ay may naririnig siyang kakaibang tunog na lumalabas sa isa sa mga tubo. Ano kaya ang naririnig niya na iyon? Pero bago natin ituloy ang ating kwento, at kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Si Patrick ay isang masigasig na forest ranger. Nagsimula siya sa kanyang trabaho bilang isang conservationist. Pinamamahalaan niya ang isang malaking kagubatan sa South Germany. Sa kanyang mga unang araw sa trabaho, abala siya sa paggalugad sa lugar nang bigla niyang natuklasan ang dalawang kakaibang tubo na ito. Ilang beses na siyang nakapunta sa kagubatang ito, ngunit hindi pa niya nakikita ito dati. Isang kakaibang lugar para sa mga tubo na maging bentilasyon. Nasa isip ni Patrick. Nagpasya siyang lapitan at tingnan ang mga tubo. Sa sobrang pagtataka niya, may narinig siyang hindi niya inaasahan. Ang isang kakaibang tunog na lumabas sa isa sa mga tubo. Naglakad si Patrick dahan-dahan palapit sa tubo. Ibinaling niya ang kanyang tenga sa isa sa mga ito para siguraduhin ang tunog na iyon. Narinig niya ang hindi inaasahang isang boses na nagmumula sa ilalim ng lupa. Matinis, hindi niya maintindihan, ngunit ang malinaw na ito ay desperado. Ngunit sa isang sandali ay natahimik ito. Marahil naisip niyang ang narinig niyang ingay ay ihip ng hangin mula sa mga tubo. Kaya nang akmang tatalikod na sana siya ulit, ay bigla siyang natakot. Isang iyak ang kanyang narinig, iyak ng desperasyon at kawalan ng pag-asa na nagmumula sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng tubo. Mabilis na kinuha ni Patrick ang kanyang intercom radio at humingi ng backup sa mga kasamahan para ipaalam ang kanyang natuklasan. Pero walang sumasagot sa kanyang tawag. Kaya mabilis na kinuha ni Patrick ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at tinawagan ang emergency number. Sa wakas ay may sumagot sa kabilang dulo ng linya at nangako na magpapadala ng pulis. Pero kailangan niyang maghintay ng isang oras dahil mahirap maabot ang lugar na iyon. Pero nangako naman silang gagawin nila ang lahat ng makakaya upang makarating sa lugar sa lalong madaling panahon. Nabuhayan ng loob si Patrick. Hindi niya kasi pwedeng iwanan ang taong ito. On the way na ang tulong, pero hindi kaya ni Patrick na iwanan ang tao doon na nag-iisa. Kaya nagpasya na siyang mag-usisang mag-isa. Gamit ang kanyang flashlight at ang kanyang cellphone, naghanap siya ng mapapasukan. Napapaisip si Patrick kung saan galing ang boses na iyon at kung paano siya magkakalapit. Wala siyang nakikitang pasukan malapit sa mga tubo, kaya't nagpasya na siyang umakyat sa kalapit na burol. Sa kabilang bahagi ng burol, isang konkretong pasukan ang kanyang nakita. Hindi nagdalawang isip si Patrick at naglakad na pumasok. Madilim ang lagusan. Maingat na binuksan ni Patrick ang kanyang flashlight at tumingin ng diretso. Sa isip niya kung saan siya papunta ngayon. Para kasi itong isang sistema ng mga lagusan mula sa isang horror film na kanyang napanood. Isa lamang ang pagpipilian ni Patrick, ang maglakad ng diretso, dahan-dahan at maingat. Tumagal ng ilang hakbang si Patrick, lahat ay pinapakiramdaman at pinapakinggan niya. Naisip ni Patrick, malinaw na hindi lang siya ang nandoon. Mayroong mga graffiti na nakakalat sa mga dingding at sa ilang mga lugar may mga nakakalat na plastik na pambalot. Mas malinaw na niyang naririnig ang boses ngayon.
at ito ay humihingi ng tulong at kailangan niyang tulungan sa abot ng kanyang makakaya. Tinakbo niya ito at dumating sa isang daanan na patungo sa isa pang silid. Bigla na lang siyang nakarinig ng malakas na putok. At sa kabilang silid, isang mabigat na bagay ang bumagsak sa lupa. Kinabahan si Patrick at kailangan niyang mag-ingat. Naglakad ng dahan-dahan si Patrick at nakita niya na lahat ng puwang sa paligid ay puno ng tubig. Isang malakas na putok ang nagmula sa bandang kanan, pero wala siyang makita dahil sa dilim. Naririnig lang niya ang isang daloy ng tubig na tila nagmula ito sa isang sumabog na tubo na tumatagas at mabilis na pumupuno sa mga pasilyo. Pagkatapos ay narinig niya ang boses na hindi gaanong kalayuan ngayon sa kanyang kinatatayuan. Galing ito sa parehong silid na kung saan galing ang malakas na pagputok. Naisip ni Patrick, kailangan niyang lumusong sa tubig. Hindi na nga siya nag-atubili at lumusong na siya sa tubig at maingat ang mga hakbang at hinila ang pinto sa kabilang panig ng pasilyo. Hindi basta madaling buksan ang pinto, ngunit sa bandang huli, nagtagumpay si Patrick. Pero nang buksan na niya ang pinto, laking gulat at hindi niya inaasahan ang kanyang nakita. Sa likod ng pintuan ay may kakaiba pang lagusan. Nagtataka si Patrick sa kanyang nakita para itong pasukan ng isang submarine. At sa likod nito ay may isa pang lagusan. Anong klaseng lugar ito? At para saan ang lahat ng mga daanan na ito? Ang tinig na narinig ni Patrick ay malinaw na niyang naririnig. Naririnig na niya ang isang takot na boses na nangangailangan ng tulong. Malapit na si Patrick at kinailangan na niyang matagpuan ng mabilis ang tao. Habang umaakyat siya sa bukana, nagsimulang kumabog ang kanyang dibdib. Nang pumasok na si Patrick sa huling lagusan, gulat na gulat siya. Bigla niyang naitakip ang isang kamay sa kanyang bibig at pinipigilan ang luhang bumubuhos sa kanyang mga mata. Sa isang sulok ng maliit na silid, nakaupo ang isang matandang babae sa sahig. Nanginginig siya sa lamig at takot na takot. Marumi ang damit niya. Mabilis na hinubad ni Patrick ang kanyang jacket at isinuot sa balikat ng babae. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya doon at paano siya napunta doon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone upang humingi ulit ng tulong, ngunit walang signal. Umiiyak ang matanda at malungkot na tumingin kay Patrick at sinabi na naligaw siya. Awang-awa si Patrick sa kalagayan ng matanda. Ikinuwento pa ng matanda, ang asawa niya ay pumanaw na 6 na buwan na ang nakakaraan at halos buong buhay niya ay nagtrabaho roon. Sinabi pa ng matanda kay Patrick na pumunta siya sa loob sa huling pagkakataon upang magpaalam talaga. Sinabi pa niya na ang underground complex ay ginawang research center ng gobyerno sa mga nakalipas na dekada. Ang kanyang asawa ay masaya sa kanyang pagtatrabaho sa mga proyekto sa underground complex sa loob ng maraming taon at ipinagmamalaki niya ang kanyang mga naiambag. Inalalaya ni Patrick ang matanda sa paglabas. Magkasama silang umakyat sa bukana kung saan pumasok si Patrick. Mabuti na lang at dumaan pa rin sila sa mga silid. Sa wakas, nakita nila ang liwanag ng araw at alam nila na malapit na ang mga lagusan. Mabagal ang paglalakad nila, ngunit ayaw ni Patrick na dagdagan pa ang problema ng matanda. Nang makalabas na sila, ay pinaupo niya ito sa isang natumbang puno ng kahoy. Malungkot na nagtanong ang matanda kay Patrick kung ano ang dapat niyang gawin sa abo ng kanyang asawa. 2 linggo pagkatapos ng insidente na iyon, inayos ni na Patrick at ng matandang babae ang underground complex. Tinabunan nila ito ng buhangin para sa gayon ay hindi na ito magamit pa bilang research center at naisip nila na mas makabubuting ibalik na ito sa kalikasan.
Sa huling pagkakataon na binisita nila ang lugar kung saan naroroon ang pasilidad, iminungkahi ni Patrick na iwisik ng matanda ang abo ng kanyang yumaong asawa malapit sa mga tubo bilang huling pag-alala at pagkilala. Kahit alam ni Patrick na hindi ito normal na gawain at hindi ito pinapayagan sa isang reserba ng kalikasan. Pero ito ay ginawa niya bilang isang secret exemption. Sa pagtatapos ng summer, sa wakas ay kinalat ng matanda ang abo ng kanyang minamahal na asawa sa ibabaw mismo ng pasilidad ng research center na kung saan labis na minahal niya sa loob ng maraming taon. Ano ang masasabi mo sa kwento na ito? I-comment mo lang ang iyong opinyon at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.